OMG, nag-start na siya. Hello guys, and ayan na, asan na ba yun? So, kamusta po kayong lahat? And good evening, gabi na. Ating usan yung ilaw. Yan. Nagtataka kayo siguro kung bakit ako nag-vlog. Nag-vlog ako ngayon sa aking tablet. So, yan lang muna yan ha. Tablet lang. Yan. So, nandito ulit ako sa kusina. Talagang kusina man talaga yung ano ko. Magdaldal muna ako sa ngayon guys. And then, ang masasabi ko lang, at magbabalik na naman ako ulit sa YouTube. Magbablog na naman ako ulit. After a long, ano na, siguro mga 2 months na hindi ako nakapag-vlog. Pero meron talaga akong ibang mga vlogs na sinishare. Pero yun yung maipasulpot-sulpot lang kung kailan yung mga, kung alin dun yung mga part na gusto kong i-vlog para memories, mga ganun. Yung last na vlog ko is yung pagpunta namin sa Ulo daw with the other Filipina friends dito na nagtatrabaho, yun. So, ito na yung maano ko guys, ipa-vlog ko ngayon, gaya ng sabi ko, i-welcome back ulit yung ang sarili ko dito sa buhay ng YouTube. So, na-miss ko mag-vlog, yan lang. Ganyan talaga ang mga content creator, lalo na sa aming mga small YouTuber, na wala masyadong marami-raming boom na views or viewers, mga ganun. Although, kahit paano, masaya naman, okay naman siya. Kasi ang purpose din naman kasi, one of my purpose aside from meron kang earnings dito is yung ano din, yung tawag nito, memories, yun, mga remembrance. So, sabi ko, sa loob ng isang buwan, marami akong mga memories na hindi ko na i-vlog. So, yun yung mga time na parang nag-regret ako. Parang nagka-feel ako ng regret kasi nga, alam niyo na, sayang din naman yung mga time na yun. Marami naman yung labas-labas ko, namimit ko yung mga friends ko, nangyari sa buhay namin, ganyan. So, update, sa huling vlog ko about sa biyanan ko, so far, she's already okay, pero pasulpot-sulpot pa rin yung mga agay-agay niya sa katawan. So, normal na yun kasi part of aging na talaga yun siya. So, ngayon siya, guys. Wait lang, guys. No? Off ko muna yung ano. Nagla-live kasi ako sa Popo. So, okay na siya. Pero, medyo hindi na ako masyadong naglalalapit sa kanya or umiiwas ako kung maaari. Pero pag may mga kailangan naman siya, in-attentionan ko naman siya. Like for example, yung mga foods niya, yung kagaya nung pag naubos yung tubig niya doon, naglalagay din ako ng tubig. Kung hindi yung asawa ko naglagay, ako. Tapos yung paglalagay ng mga belt niya para sa likod, para maprotektahan yung bone niya sa likod, ginagawa ko yun. Pero mostly, asawa ko na talaga nakano sa kanya. Minsan, asawa ko na rin nagmamassage, ganyan. Kasi nga, alam niyo naman siguro kung nanonood kayo ng mga vlogs ko, so alam niyo na kung anong situation namin dalawa ng biyanan ko. So, hindi ko naman pagkakaila yun. So, isa pa yun sa reason why I stop din sa pag-vlog. Kasi, gawa ng puro na lang, alam mo yun, sama ng loob, ganun. Hindi na ako nakakapag-vlog ng happy. Puro na lang, ganito si ganyan, ganyan. Wala na akong ibang, ano, kaya sabi ko mag-rest muna ako for a while. Pero nasobra naman yata yung for a while ko. Pero okay lang yun. Wala namang ano doon. So, update, okay na sabihin ko. So, sa amin naman mag-asawa, marami akong dapat i-share sa inyo, pero hindi pa sa ngayon i-share yun. Sa, ano, siguro sa sunod-sunod na pag makuha ko na yung, ano ko na i-share sa inyo about sa amin ng asawa ko. So, yun, kinausap ko na rin yung asawa ko about sa binan ko na sabi ko, kung may mga bagay man ako na hindi ma-attention sa nanay mo, please, ikaw na lang muna. At huwag mo rin akong ipagdikdikan na mga, kagaya ng kunwari, nasa sala kami, sinabi ko sa kanya, pag ayaw kong mag-stay sa sala, huwag mo kong pilitin na mag-stay. Hayaan mo ako na hindi ko nakikita yung nanay mo kasi wala eh. Iba talaga, nagpa-flashback talaga sa akin lahat, yung mga bad words or whatsoever. Actually, nung nakarang linggo, nag-ano na naman kami dalawa, nagbahayan na kami dalawa kasi nga, inano na naman niya ako. Pinagsalita na naman niya ako ng masamang words. So, in-explain ko sa kanya, never kitang hindi binigyan ng attention na mabuti. Sabi ko, bakit
kung yung mga kapitbahay natin na sinasabi mo na ginagawan ka ng mabuti, normal. Gagawan at gagawan ka nilang mabuti kasi minsan lang sila, may minsan lang kayo magkikita. Ako, lagi mo ako nakikita. So, kung hindi mo napapansin yung mga mabubuting bagay na inako sa'yo, wag mo naman akong pagsalitan ng masama. Like, sinabi niya sa akin na, shame on you, mga ganun ba? Tapos, masakit. Tapos, dumating yung point na sinabi na niya sa akin na yung pag-aasawa daw ng anak niya is isang mistake na ginawa ng anak niya. O, diba? So, sa part ko na halos ako lahat, di ko talaga siya in-expect, promise, na ganun yung sasabihin niya sa akin. Although, marami na talaga akong mga words or something na lumalabas sa bunganga niya, mga negative, mga bad words. Although, ako talaga sumasagot ako pag alam ko na hindi ko rin carry. Kasi minsan, pinapaliwanag ko sa kanya na mali ito, mali ng ganyan. Kasi hindi naman pwede na alam mong mali, isasabihin mo na tama. I-ano mo din siya, i-correct mo rin siya kahit papaano. Pero, alam mo yung gap ninyo na mas matanda na siya, hindi naman siya bata na nag-aaral. Matanda na siya na bumabata yung isip ba. Which is nandun naman ako. So, dumating na yung point na ganun na ang pag-asawa daw ng anak niya is isang maling desisyon sa buhay ng anak niya. So, sabi ko, nagtaka ako kasi bakit ganun? Tapos, salitan ako ng shame on you, mga ganun. So, what do you expect na i-react ko sa sarili ko, di ba? Kaya, yun yung mga iniiwasan ko, pero hindi talaga siya maiwasan. Kaya kinausap ko yung asawa ko na kung may time man na hindi ko gagawin yung utos ng nanay mo, ikaw nang bahala. Kung hindi ko masasagutin yung nanay mo, wag ka na lang magalit sa akin. Ganyan, kasi tayong dalawa talaga ang mag-aaway niyan, kako. Kasi, wala eh. Tapos, yung time na sinabihan niya na ginagamit ko lang daw yung asawa ko, may gano'n, alam namin ng asawa ko sitwasyon namin dalawa kasi nga lang sumusobra na yung salita ng binan ko. Kasi nga may mga bagay talaga na hindi ko ginagawa para sa kanya kasi nga parang nawalan na ako ng gana. Wala na akong ano, basta akin lang, nandiyan na yung pagkain niya, kain na kung gusto niyang kainin, gawin niya yung gusto niyang gawin para sa buhay niya, mga gano'n. Bahala na siya. Kaya kinausap ko talaga yung asawa ko about it and naintindihan naman ng asawa ko. Kung nakikita ko ng asawa ko na the whole day nandito sa kusina, tapos yung nanay niya pupunta dito din sa kusina, pupunta ako sa sala. Pag pupunta na sa sala yung nanay niya, nandito ako. Yun. Hindi niya ako masisisi kasi daw once na maanuhan ko talaga siya, wala pumupunta. Hindi ko talaga alam, guys. Iwan ko lang sa iba kung nagagawa nila yung ganun na kaya nilang anuhin pa rin. Pero ako talaga dead end na talaga ako. Yung kunting-kunting pasensya ko, paubos na. Paubos na talaga. Wala na akong pakialam kung iba siya ko ng iba na wala akong galang sa mga matatanda. Bahala na sila diyan kung ano na wala akong pasensya. Of course, hindi ako magtatagal ng 8 years kasama nung biyanan ko at asawa ko. Tapos pagsalitan ako ng ganyan kung wala akong tiyaga. Okay? At hindi rin ako magtatagal sa asawa ko kung isa akong mistake sa buhay niya. Kasi kung isa akong mistake sa buhay niya, ibig sabihin, hindi niya ako pinakasalan, hindi niya ako, tawag nito, naging asawa kung ganun lang. Dapat matagal na niya akong hiniwalayan. Alam namin dalawa yan ng asawa ko. At alam ko rin sa sarili ko na nag-asawa ako na hindi ganun yung intention ko na gamitin ko ang asawa ko. Of course, hihingi ako ng pera kasi hindi naman nagtatrabaho. Kung nagtatrabaho ako, di naman niya ako binibigyan din ng pera. Hingi ako ng pera kasi wala naman akong sariling pera, no. Tsaka alam naman niya na mayroon din akong magulang sa Pilipinas. So, alam na niya lahat yan. Although, napaka below the belt na yung sinasabi niya, wala na rin akong magagawa. Kasi ganun talaga yun. Pero ako talaga, iwas ako to the max, iwas talaga. Ayoko magsalita, ayoko marinig, lahat. Kaya rin ako nagsusumikap na matuto mag-Turkish para kahit paano mapaliwanag ko yung sarili ko. And so far, dahil nga sa kinausap ko yung asawa ko, naging okay naman na hindi naman ako malaging sinisita ng asawa ko. So, yun. Alam nyo, sa totoo lang, okay ako pag ganito lang. Kahit kung hindi ko nakikita yung binan ko, napaka-okay ko talaga. Wala akong masabi na hindi ako okay. Pero pag nandyan siya nakikita ko, okay lang yung mga boses niya, basta hindi lang mga bad words yung sabihin niya. Narinig ko niya maglakad-lakad ng problema. Pero pag nakita ko talaga siya, hindi ko na talaga, guys, sorry.
kung ganun talaga yun. So, pero hindi ko naman pinapabayaan. Oy, naka-ready pa naman. Kung alam ko wala siyang kakainin, nagluluto naman ako, iniiwan ko lang dyan. Bahala na siya kumain, kaya pa naman niya. So, yun. Ano pa bang anuhin ko? Wala naman na. Yun lang siya guys. So, itong ginawa kong vlog na to is nag-decide ako kasi nababalik na ako sa pag-vlog starting tomorrow para meron akong ginagawa. And marami akong kwento sa inyo guys kasi nga sabi ko sa inyo, first pumapasok na ako sa aking Turkish lesson. Nagto-Turkish lesson ako for A2. So medyo level up na siya sa A1 although before nag-A1 na talaga ako. Level ko sa A2. So malapit na matapos sa February 27 matatapos na siya. So mag-start ako bukas sa vlog ng ating ginagawa na. So yun lang siya guys and subaybayin na lang po yung mga bagay-bagay na ano yan, mga bagay-bagay na ginagawa ko sa buhay-buhay. For ano lang yan, sharing lang na tayo talaga, yung may mga asawang mga foreigner, paiba-iba talaga ang kwento natin. Merong mga nakapag-asawa ng foreigner, hindi lang Turkish, mga ibang lahi, na success sila sa mga asawa nila. Pangalawa, meron silang sariling pamilya. Pangatlo, yung kagaya sa akin na ito, nagsistruggle ng ganito, na hindi ko alam sa nakukuhugot ng pasensya at patawad. Papatawad okay lang, pero yung paglimot hindi ko alam. Bahala na kayo dyan kung ano masasabi niyo. So, yun. And then, pang-apat, may mga nag-asawa din ng mga foreigner na may mga asawang, alam mo yun, masasama or hindi man lang kinakampihan yung asawa, gano'n. So, so far, ako kinakampihan. Nandiyan naman yung asawa ko. Ganyan lang siya, siya. Pag alam niyang mali yung nanay niya, sinasabi yung nanay niya. Pag mali ako, pinagsabihan ako. Parang acceptable naman siya, di ba? So, dito lang guys yung ating vlog. Kwento-kwento lang muna tayo and see you bukas. Good luck sa aking pag-vlog ulit. So, pasensya na kayo sa blurred ng aking camera kasi ginamit ko yung tablet. Naka-tablet kasi ako ngayon and yun. Kaya, yun lang siya guys. Naka-tablet kasi ginamit ko yung tablet. Babush!